Tataas ng 50 piso ang minimum wage simula sa ika-18 ng Hulyo pero para lang sa Metro Manila. Malayo rin ang halaga ng dagdag sahod sa panukala ng Kamara at Senado na para sana sa buong bansa pero bigong naisa batas. Nakatutok si Dano Tingkungko. 200 pesos ang panukalang wage hike ng Kamara noong 19th Congress habang 100 pesos ang panukala ng Senado. Hindi na yan umabot sa Bicameral Conference Committee pero bago pa man yan, ganito na ang pahayag ng palasyo. We will look at the economic implications of this and how to resolve this with the opinion of the wage boards. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Kaya alinsunod sa dati ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos na wage review sa kada anibersaryo ng wage hike sa kada rehiyon, nagdesisyon ng Regional Wage Board ng Metro Manila na magpatupad ng aumento sa sahod simula July 18, halos isang taon mula ng huli nitong wage hike. Itataas yan sa 695 pesos para sa non-agricultural sector. Pero 50 pesos lang ang wage hike, kalahati ng panukala ng Senado at malayo sa panukala ng Kamara. O mahigit 1,000 piso sa isang buwan. Pareho lang ang itinaas sa agri-sector, pati sa mga service o retail establishment na 15 pababa ang empleyado at manufacturing naman na 10 pababa ang empleyado. Kulang yung 50 pesos kung yan ang idagdag nila. Kasi sa mahal naman ang bilihin. Lalo na ako, may 5 anak ako. Okay sa akin kung 150 or 200. Pag naipon naman siya ng isang buwan, malaki na rin yun. Pambigas na din yun. Sana maibigay nila agad para makatulong sa lahat na nangangailangan. May ilan mang nabitin, sabi ng Employers Confederation of the Philippines, mas mainam na ito kumpara sa mga panukalang wage hike sa Kongreso. Kahit na marami sa mga miyembro namin ng medyo hindi masaya, we will try to convince them and live with it. Yun ang ano namin. Kesa rin sa legislated wage hike na masyado politicized, masyado emotional at hindi nagdaan sa proseso. Kabilang sa batayan, ayon sa National Wages and Productivity Commission, ang 5.4% na paglago ng kita sa mga produkto at serbisyo sa bansa o GDP nitong first quarter. Ang pagbagalaan nila ng pagmahal ng mga bilihin sa Metro Manila na nasa 1.7% nitong Mayo at unemployment rate na nasa 5.1% naman noong Abril. Kinilangan balansehin ang mga yan dahil sa pangambang mauwi ang taas sahod sa pagmahal ng bilihin at sa bilang ng trabaho. Siyempre, tataas. Depende sa kumpanya. Meron naman yung component nila ng labor, malaking percentage sa operation. Pagka yun yung tinaasan mo, mapipilita magtaas ang presyo iba. Yung iba naman, mapipilita magpawas ng tao kung hindi nila kaya. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.